Today ay iimbestigahan natin ang isang abandonadong simbahang lubog. Yun o. Derek isa. Nakaupo siya doon sa gilid. Sa likod, pinipalagutan ako. Ito ang simbahang lubog sa Bulacan. Tinawag siyang sunken church dahil itinayo siya sa lupa kung saan mas mababa ang level nito sa normal na lupa. Ayon sa mga nasagap kong impormasyon ay mahigit ng 1 dekada na nakatayo ang simbahang ito at matagal na siyang abandonado. At dahil matagal na siyang nakatenga, ay pinaniniwalaan na may mga kaluluwang ligaw at mga engkanto ang naninirahan dito sa simbahang lubog. So guys, special ang gabing ito dahil meron tayong kasamang paranormal investigator at siya si Kuya Rick TV. Dati siyang kanang kamay ni Ed Kaluwag at ngayon ay makakasama natin siya para imbestigahan ang nangyayaring misteryo at kababalaghan dito sa simbahang lubog. Pagsapit ng dilim ay wala na kaming sinayang na oras at nagsimula na kami sa aming investigasyon. Pero bago namin pasukin ang teritoryo ng mga entity ay nagsagawa si Kuya Rick ng isang ritual para kami ay maproteksyonan sa mga kaluluwa at mga engkanto para hindi kami masaniban o magalaw habang kami ay nasa loob ng kanilang teritoryo. Pagkatapos kaming mabigyan ng proteksyon ay naglakad na kami papasok sa loob ng simbahan. Pero habang kami naglalakad ay nagulat ako sa mga sinabi ni Kuya Rick. Sa harap kanina sa tarangkahan pala, is ramdam mo na agad na pumasok ka sa domain nila o yung lugar nila. Property nila. Yes, na ibig sabihin, teritoryo namin to, nandito na kayo. Kaya nagparamdam agad sila ng kilabot kanina. Alam ko naman na naramdaman niya rin. Sobra. Yan. Ngayon, nandito kami ngayon sa loob ng domain ng mga entities na nandito sa paligid. Kaya yung manifestation nila is nandyan lang rin. At saka yung paramdam nila ng kilabot is nandyan lagi. So guys, ang una daw gagawin ni Kuya Rick is yung divining rod, which is yung malalaman mo kung nasa ng entity, no? Yes, kung nasaan yung entity or i-detect natin kung may negative energy ba dito sa labas pa lang ng simbahan. Sige, tara. Nagsimula na si Kuya Rick sa kanyang divine rod para ma-detect kung nasaan ang mga energy ng mga entity. At hindi pa nga kami nakakalayo ay nag-cross na agad ang kanyang hawak. Ang ibig sabihin nito ay malapit lang sila sa amin. Uy. Ayan po. Oh my God, Dito po, mismo sa gitna. Kita nyo, dito sa pinaka-entrance ng simbahan, napakalakas. Tumayo ka po dito, pakiramdaman niyo po kung ano po yung... Mainit yung sa may paanan ko. Opo. Kasi may energy po yan eh. Kasi doon malamig talaga lahat. Yes, opo. May energy po yan. Sabi. Ngayon po, dahil po natatapakan niya, na-absorb po niyo ngayon yung negative energy na yun. Kaya yung mga sa isang lugar na merong mga negative energy, hindi natin mamalayan, Oo. na-absorb pala ng katawan natin. So kung wala kang protection talaga. Talagang pasok sa katawan. Yun. So napaka-importante talaga ng protection. Yes. Dito pa lang po yan sa... Labas pa lang tayo ha. Guys, wala pa tayo sa loob. Akala ko ay isa lang ang madidetect ni Kuya Rick. Pero nagulat ako sa mga sunod na nangyari. Uy! Lakas. Meron na naman po. Meron Check na po naman. natin kung talagang... Talagang legit talaga. Yan Yan, po. bumuka siya, bumuka. Yan po. Kita nyo naman yung kamay, Kuya Rick, hindi gumagalaw, hawak-hawak na lang. Pag lumagpas po ako, Wala na. Doon talaga oh. Pang klase. ibig sabihin po, kapag nakaganto, wala siya na-detect dito sa area na to. Pero kung babalik po ako dito, Sa area na yan. Ayun oh. Kitang-kita nyo naman guys. balik po tayo dito. Dito sa kanila dito, sa entrance. Ayun. Hindi po ako nakatingin yan. Same place. Opo. Kaya po, so it means po, is dito po, is merong mga entity na nag-i-stay dito sa lugar. Ayan po yung kilabot ko. Inikilabutan ako ko kanina pa ako Yung kilabot ko dito. Dito rin. Ibig sabihin po, may nagbabantay dito sa area na to. Area sa harap ng simbahan. Grabe. So guys, kasabihan nga, marami talaga ang naninirahan sa simbahan na hindi natin nakikita. Di ba? So tara, pagpatuloy lang tayo. Hindi pa kami nakakalayo ay may nadetect na naman si Kuya Rick at napansin namin na 3 sila na nagbabantay sa harap ng simbahan. Pansinin niyo po, lagi naka-ano sila dito, Tatlo. nakahilera. Nakahilera sila sa harapan. Kaya tatlong spot na po yung nakikita natin dito. Tatlo na. So ibig sabihin, tatlo na yung merong negative energy. So tara guys, tuloy tayo. So for sure, nakabantay sila sa harapan. Yes. So ito yung gilid guys. Yan. Yan, dito sa gilid. Oh, sa gilid, meron pa rin. Meron agad. Check po natin kung magbabago pa po ito.
Cancel nyo, hindi na po siya kumakas. Hindi nagbabago. Yun, bumubuka ng konti. Ayan na, dire-diretso na. Wala na po pagbabago. Dire-diretso na guys. Kumbaga doon sa kanila sa harap, may pa lang eh. Pero dito, Oh, grabe. wala na. Ang lakas na. Hindi na po siya Diretso na. gumalaw. Puro naka-X na lang po siya. Kaya po asahan po natin na dito pa lang, dito talagang marami nang magpaparamdam. Paparamdam talaga. So guys, papasukin na natin yung loob at dito magsisimula ulit tayo ng divining rod at aalamin natin kung gaano din kalakas yung energy dito sa loob ng simbahan. Tara. Pagpasok pa lang namin sa loob ng simbahan ay kinalabutan agad kami at nakaramdam agad kami ng negative energy. Hindi ko maipaliwanag ang ganitong pakiramdam na dumadampi sa aking mga balat. Grabe yung klima dito sa loob. Kinikilabutan ako talaga. Dito Ayan. po, Ito. Meron dito. kaya kilabutan ako. Grabe oh. Ito mo yung kilabot ko. Ramdam yung kilabot. Tinan nyo. Oy, grabe. Hindi ko ma-explain yung kilabot ko. Okay, ibutin pa natin para malaman natin kung saan mga may spot pa. Parang may mana sa bubong. Meron talagang kumakalabog. May kumakalabog talaga sa bubong. Habang tumatagal ay unti-unti nagpaparamdam ang mga entity na naandito sa simbahan at nagsisimula silang gumawa ng ingay at pinaparamdam sa amin na kasama namin sila. Dito po sa gitna. Ayan, gitna. Grabe, gitnang gitna. Ulitin natin. Oh, walang pagbabago talaga guys. Talagang wala oh. Oh, dun talaga malakas. Oh my God. Talagang sentrong-sentro talaga. Sa gitna po siya. Matindi. So it means alam ko meron daw dito sa area na to sa gawin na yun ang pupuntahan natin. Oo, dito sa may kabilang gate. Ang daan na ito sa gilid ng simbahan ay pinaniniwalaan na mayroong demonyo na nagmamasid lamang sa loob ng simbahan. Uy! Dito. Oh my God! Dito Grabe! sila nun Diyan talaga sila may nakita. na meron daw demon. Oo. Grabe ang lakas. Oh! Lumpas talaga. Sa labas. Nasa labas sila. Ano yun sila? Hindi sila makapasok? Actually, madalang lang yung pumapasok dito ng entity. Okay. Pero hindi naman ibig sabihin hindi sila totally pumapasok dito. Pero sabi ko nga, mas madalang ang mga spot dito compared sa labas. Okay. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita dahil unti-unti ay nararamdaman namin ang mga entity na nakatira dito sa simbahan para malaman namin kung talagang sigurado ang divine rod ni Kuya Rick ay gumamit ako ng green stick na application para ma-detect ang isang entity na nasa paligid namin. So guys, ito yung green stick natin. So yan, pag tinutok natin dyan, so makikita nyo, meron kayong madidetect na energy sa tao. So kita nyo naman, ha? So ngayon, iikot natin itong cellphone para malaman natin kung meron tayong madidetect na hugis tao na energy. So tara, tayo. So yan. Uy, yun o. Eric. Pansin mo, may sa bintana. Okay. Ngayon, Yan o. Ngayon, ayan. So ngayon, gagamitan ni Kuya Rick ng divine. Titingnan natin kung divine stick, kung madidetect niya. Kung magka-focus. Sige, pasok ka. Yan, direct, sige. Meron. OMG. Ayan. Yan yung stick ko. Guys, kung saan natin na-detect yung green stick, nandun o. Oh my God. Shit. So talagang makikita yan talaga natin dito kung nasan sila ngayon. So ito, tara tuloy ko natin guys. So tingnan natin dito. Ito, sagutin natin kung mag-detect yung energy. Grabe. Uy. Yung nasa labas, talagang nakikita natin eh. Nagkala-kala ng isa. Uy, Eric isa. Paupo siya doon sa gilid. Kita nyo guys. Ayan. Oh! Sheesh!
Sobrang kinilabutan ako sa mga nangyayari. Dahil sa tuwing may madidetect ang app ay ganon din ang divine rod ni Kuya Rick. Patunay lamang ito na talagang may mga entity dito sa loob ng simbahan at kasama namin sila ngayong gabi. Ayun. Nandun sa may ano, kaya nawawala. Umaalis sila eh. Ayun, nakatayo sa Kuya Rick sa gilid. Kita mo na detective sa may pinto. Diyan sa may bato. Sige, ayan. Oh! Saktong-sakto! Grabe! Meron ba yan? Ayan oh. Kanina wala yan ah. Wala kanina. Umiikot sila. Sa pagkakataong ito ay pakiramdam namin na nakikipaglaro ang mga entity dito sa loob ng simbahan na tila ba sumasabay sila sa aming pag-iikot at nagmamasid sa bawat galaw at bawat bagay na aming gagawin. Wala. Merong energy. Wala kanina. Puntahan sila dun sa Meron. So ngayon guys, napatunayan natin yung application na ginagamit natin at yung divine rod ni Kuya Rick is nagtutugma. Talagang nagkukross dun sa alien nakita natin. Para makausap namin ang mga entity na kasama namin dito sa simbahan ay ginamit ni Kuya Rick ang kanyang pendulum kung saan pwede nilang pagalawin ang pendulum para malaman namin ang sagot sa aming mga katanungan. Dito natin malalaman kung ano yung sagot nila sa ating mga tanong. Merong yes, merong no. Tapos, gamit yung ating pendulum. Okay, so may araw siya parang kristal, no? Ito ang ating pendulum na gagamitin. Nagsimula na si Kuya Rick sa kanyang orasyon bago simula ng pendulum at bago siya magtawag ng mga entity para kausapin. Hindi namin alam kung ano ang posibleng mangyari sa pagkakataong ito, pero ang gusto lamang namin ay malaman kung ano ba ang nasa isip ng mga entity na kasama namin ngayong gabi. Una kong tanong, marami ba kayo dito? Marami pa kayo dito ngayon? Sige na, sagot. Marami pa kayo ngayon dito? Bilis na. Sige na. Pero napaparamdam talaga sila natin. Sumagot kayo ngayon. Pagalawin niyo tong pendulum. Gumagalaw siya. Ano? Yan na. Marami pa kayo ngayon dito. May narinig akong bang. Pagalawin yung malakas. Marami pa kayo ngayon dito. Gumagalaw na guys. Yan, no? Ayun na. Sagot niya yes. Takasan nyo pa. Takasan nyo pa. Takasan nyo pa sagot. Nangangalay na ako. May mga parinig na dito. Marami pa kayo dito ngayon. Yan. Ayun na. Yan. Sige, stop na. Stop na. Stop. Stop. Okay. Mga multo ba kayo nandito? Mga multo ba kayo nandito? Hindi. No? Babante. No? Hindi daw. Okay. Mga elemento ba kayo nandito? Stop muna. Tapos na ako magtanong muna. Mga elemento ba kayo nandito? O engkanto? Engkanto ba kayo dito? Sige, pagalawin nyo ng malakas. Okay, sige, stop. Galit ba kayo nagpunta kami dito? Sige, nangangalay na ako. Nung umakbang kanina, pakisagot to. Galit ba kayo na nandito kami?
Hindi, sumunod kayo ng tama. Galit ba kayo nandito kami, pumunta kami dito? Galit ba kayo nang pumunta kami dito? Pakisagot. Lakasan niyo yung sagot, lakasan. Nihinto niyo agad eh. Yan, yan. Okay, yes. Ako. Sige, stop na. Okay, pumunta kami dito para mag-explore lang. Wala naman kaming gagawing masama sa inyo. Yun lang ang rason namin kaya kami nandito. Kinikilabutan ako ng film. Hindi kayo pumunta dito para manggulo. Nandito lang kami para mag-explore, alamin lang at pakita sa mga viewers na kayo nag-exist. Hindi kayo pumunta dito para makipag-away. Yun ang rason namin kaya kami nandito. Galit pa rin ba kayo sa aming rason? Sige, labutan ako yan. Galit pa rin ba kayo sa rason namin kung bakit kami nandito? Hindi na to. Eric, hindi na. Magno na. Uh, Tumigil na rin yung ingay. Biglang tumigil yung ingay ng insekto. okay, buti naman. Salamat. Hindi kami nakikipag ano dito. Ayun, kinikilabutan ako. Grabe. Yan na, sige, stop mo na. Magparamdam kayo ngayon dito. Hindi mo na kaya. Eric. Magparamdam kayo ngayon dito sa amin. Hawakan nyo yung aming mga kasama para mapatunayan na nandiyan talaga kayo. Hawakan nyo sila, magparamdam kayo sa kanila. Sige, paramdam lang kayo. Lamig. Oh, Okay na, okay na. ano. Okay na. Sige na. Okay na. Okay na. Okay na, okay na. Okay na. Oh, alam na namin nandyan kayo. Sige. Lamig. Baka may tatanong pa po. Mga elemento po sila, hindi mga engkanto. Hindi sila wala. Hindi sila multo. Engkanto at hindi multo ang aming kasama sa loob ng simbahan. Kaya minabuti namin na itigil na ang pakikipag-usap sa kanila. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng dampi ng isang engkanto at dito ko napatunayan na totoo sila at kasama natin sila na nabubuhay dito sa mundo. Hiwagan ng simbahan na to, guys. Sobrang hiwagan ng simbahan na to. Ito mo yung sabi nga na kuya na ano. Naramdaman mo? Nakakita ka. Kapitan. Parang may iba yung dito. Dito, sa akin, dito. Parang ano talaga siya. Oh my God. Pinatunayan lang. Grabe. First time ko maranasan yun. Para siyang yung di ba parang barrier na unti-unting nalapit sa'yo na nararamdaman ng katawan mo. So guys, muli maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin ni Kuya Rick TV sa ating ginawang exploration. Nakakatakot, sobrang kinilibutan ako, pero siyempre iba pa rin pag meron tayong kasamang may kaalaman sa mga ganitong bagay. So Kuya Rick, thank you very much sa pagsama sa amin. Sana makasama ka pa rin namin. I hope. So kung gusto nyo pong mapanood muli ang mga video ni Kuya Rick TV, follow nyo po sa kanyang page at saka sa kanyang YouTube channel. Sulit, napakagaling. Sobrang galing po talaga ni Kuya Rick TV. Talagang na-amaze po ako. Talagang yung mga nagparamdam at yung exploration namin, talagang legit na legit po na totoo talaga to. Sobrang totoo talaga.